Hello. So welcome to our next video. So we have the synchronous detector for our AM demodulator circuits. So the synchronous detector works as follows. So meron tayong RC dito sa dulo. Again, ano nga ulit klaseng circuit tong RC natin? Pang ilan na to? 5 seconds. 5, 4, 3, 2. Okay, so this RC circuit is a low pass filter. Okay. Tapos, meron tayo ditong switch na. Si switch natin can be a diode or can be a transistor switch. So kung i-redraw natin yung circuit natin using a transistor, we will have this one. So, uh, okay. NPN na lang or BJT na lang gamitin natin dito. Huwag muna tayo maglagay ng MOSFET. Pero usually MOSFET yung ginagamit because MOSFET has a faster switching rate compared sa BJT. So kung ang uh, frequency natin ay masyadong mataas, then di na kakayanin ng BJT yun. So we need to use MOSFET. But again, for the purpose of easier understanding, kasi mas familiar tayo sa BJT, so BJT muna ilalagay natin dito. Okay? So ito yung ating switch. So this is the switch. Now how does this work? Si clock natin will turn on or off yung ating switch. Okay? So this one is a square wave. So square wave natin, meron tayong high tsaka meron tayong low. So high tsaka low. Mangyayari kapag naka-high, so si switch natin will be on. Okay? Kapag naka-low, ang switch natin ay magiging off. So kung may papasok dito na AM signal, say AM signal natin ay eto, no? Ima-match natin ngayon yung on sa frequency ng carrier para ma-capture natin bawat wave ni AM signal. Gaya ng case na to, kapag naka-up, naka-on si clock, papasok sa switch. Kapag negative si AM, naka-off yung clock, walang output si switch. Okay? Kapag positive yung signal, mag-on yung clock, makukuha or magta-transmit or magkakandak yung switch, etc. etc. So kung titingnan natin, para lang din siyang para lang din siyang diode. Para lang din nating na-rectify, para lang din nating pinadaan yung positive, tapos hindi pinadaan yung negative. Anong pinagkaiba nito sa diode detector? O para same lang naman sila ng ginagawa. Ngayon, si diode detector kasi or si crystal radio receiver, ginagamit natin sila if yung transmission merong carrier frequency. Okay? So, gagana si diode detector kapag may kasamang carrier frequency yung AM signal. In other words, DSB or FC or SSB, FC. So, meron tayo dapat full carrier. Meron dapat tayong kasamang carrier para magamit natin si diode detector. Paano kapag ang signal ay walang carrier? Halimbawa, DSB, SC, walang carrier. Or SSB, SC. No? Paano to? Ang gagawin natin? Kasi, hindi natin, paano ba? Hindi natin makakapture yung AM signal na gusto nating makuha kapag hindi natin ipapasok yung carrier. Okay?
Diba napag-usapan natin yon nung diniscuss natin si single sideband tsaka double sideband. Okay? Gusto nating tanggalin yung carrier para mas efficient yung transmission. Ang problema kapag walang carrier, hindi natin siya ma-demodulate or hindi natin siya ma-receive kasi kailangan nating tanggalin yung carrier sa AM signal para malabas yung modulating signal. Dito papasok si synchronous detector. Okay? Etong frequency ng ating switching signal, okay, is equal to the carrier frequency. So, whether may frequency or whether may carrier to, actually pwede rin kasi itong pwede rin to sa full carrier kasi ang importante kasi yung carrier na gusto nating makuha, yun yung carrier sa switch natin. Okay? Kasi, halimbawa, ang carrier sa switch natin ay ganito. O so, rather, ang frequency ng carrier natin ay ganito. Ng AM signal natin. Tapos, yung switch mo ay ganito. Hindi sila match ng frequency. So, ano maging output mo? May output mo ay tapos putol, putol. Tapos ito na lang ulit. Tapos putol ulit. Okay? So, hindi natin, so the FC on receiver, okay, Rx should be equal sa FC on TX. Kasi kung hindi sila match, hindi natin mare-replicate yung original signal. Okay? Dapat magmamatch yung dalawa. So kapag nag-match, ito yung mangyayari. Tapos, halimbawa, damihan natin to. Halimbawa, ito yung ating signal, no? Ten, 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 ten. So kapag gumamit tayo ng SSB, for example, di ba SSB, tapos SC, o sige DSB-SC na lang. Ibig sabihin walang carrier frequency. So, halimbawa ito yung na-receive natin sa receiver. Hindi natin to pwedeng idiretsong speaker kasi more likely may kasama tong noise, okay? May kasamang noises and unwanted signals. May mga kasamang unwanted signals to. Kaya gusto natin ipasok siya dito sa switch, okay? Gusto natin siyang ipasok sa switch para ang mangyayari, okay, ang mangyayari dito, pag pinasok natin sa switch, ang maging output ng switch natin, kung ito kanina yung ating signal na may mga kasamang unwanted signals pa, no? And then noises. Ang gagawin ng clock signal na to, papasukan niya ng carrier frequency. Okay, so papasok dito yung carrier frequency. Tapos, tsaka pa lang sila pupunta sa low pass filter. Medyo redundant siya actually kasi kaya na sinabi natin, suppress carrier, walang carrier frequency. Para ma-demodulate, kailangan natin si carrier frequency. So, dito papasok si synchronous detector para yung carrier frequency matanggal natin sa low pass filter na to para yung makakadaan dito is the modulating frequency. So, bakit ito importante? Bakit di na lang idiretso? Again, may kasama siyang noises and unwanted signals. So, ano yung mga unwanted signals natin na to? We have the FC plus FM. O, di ba ayaw din natin nun? So, masasama siya dito sa mga i-eliminate ng low pass filter. Sino pa? FC minus FM. Masasama siya dito. Okay, sino pa? Yung harmonics natin. 2 times FM tsaka 2 times FC.
So, masasama siya dito sa mga ma-filter out ni low pass filter. So, again, diode detectors, ginagamit natin kapag ang signal or ang transmission is full carrier. Kapag ang transmission is full carrier or suppressed carrier, pwede natin gamitin si synchronous detector. Okay? So that's it for our synchronous detector AMD modulator circuit. See you on the next video.